Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric James, shoutout kay Joey Tegi. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Qin Shuang ay labis na nabalisa. For a moment, hindi niya alam ang gagawin. Ang mga salita ni Aaron ay talagang makatwiran. Pananagutan talaga ni Sanyong at ng iba pa ang kahihinatnan. Gayunpaman, ang ibang mga alagad ng nihilismo ay inosente. Ayaw niyang makitang nahihirapan ang mga kaklase niya kay Ye Guocheng. Kasabay nito, si Lin Mengxi ay ang kanyang sariling ina. Ikaw ba talaga si Aaron? Sa oras na ito, nagngangalit si Lin Mengxi at huminto sa harap ng Aaron. Bahagyang hindi komportable ang mga kilay ni Aaron, oo o hindi, wala itong kinalaman sa iyo, umalis ka. Kung Aaron ka, ayaw mo bang ibigay sa akin ang nihilism? Nandito ako, kung gusto mong pumatay o pumutol, maaari mong gawin ang gusto mo, ngunit. Panipi, nakikiusap ka ba sa akin? Sumimangot si Aaron. Kinagat ni Lin Mengxi ang kanyang mga ngipin, at sa wakas ay inilagay ang kanyang puso sa paalang, oo, nakikiusap ako sa iyo. Aaron lang saglit, at pagkatapos, isang gininto ang liwanag na direkta mula sa katawan, ay nasa harap ni Lin Mengxi na buong gulat na lumipad ng ilang metro, okay lang magtanong, ngunit inaasahan mong tutulungan ka ng isang demonyo. Paano tinutulungan ng mga demonyo ang mga tao? Sa simula, ikaw at iba pa ay itinuturing akong demonyo, ang demonyong iyon ay hindi mabangis. By the way, save her life. She must die in my hands. Malamig na sinulyapan ni Aaron si Ye Guocheng at malamig na tuwang-tuwa. Nakatitig kay Han Sunny, hindi mapigilan ni Ye Guocheng ang paglunok ng kanyang laway, ngunit tumanggaw siya ng walang kontrol. Aaron. Isa pang sigaw, bahagyang tumalikod ang Aaron. Sa oras na ito, dahan-daang bumangon si Sanyong at humarap sa Aaron, sa pagkagulat ni Elder Ersen Feng. Isang putok, lumuhad ng mariin sa lupa. Napakamot ng ulo si Sanyong, alam kong kinasusuklaman mo ang nihilismo, ngunit ang lahat ng aking mga pagkakamali ay ginawa ko bilang pinuno. Alam ko rin na binigyan mo ng pagkakataon ang nihilism, ngunit nabuhay ako ng isang maginoon na may pusong kontrabida. Puno ako ng ideya na mababasa ng malungkot na lungsod ang damdamin ng parehong pamilya, ngunit ikaw. May maghay-ganti, pero saan mo magiging ganito kahit anong sabihin ko, itatanong ko lang sayo, iligtas mo ang nihilism, okay. Laging mahirap ang tatlo, bilang pinuno, nakiusap ka sa akin. Maaaring ito ay kapaki-pakinabang noon pa man. Gayunpaman, kung ang isang tao ay lumuhad ng labis sa kanyang mga tuhod, siya ay magiging walang halaga sa mahabang panahon. Aaron ay nagbigay ng malamig na ugong. Walang masabi si Sanyong. Alam niyang kinukutya ni Aaron ang kanyang kababaan. Pagkatapos lumuhad sa iba, muli siyang lumuhad sa kanya. Wala siyang pakialam sa lahat. Sumulyap kay Qin Shuang sa likod niya, nakita ni Aaron na hindi siya nakasabay. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ye Guocheng. Hindi ako interesadong makialam sa nihilism, gayunpaman, kung ang Qin Shuang ay maikli ng kalahating buhok, gusto kong mabuhay ka ng walang hanggan, Ye Guocheng. Nang marinig ito, hindi nakaramdam ng panginginig ang katawan ni Ye Guocheng. Wala siyang nagawa, ngunit natatakot siya sa isang salita at isang tingin.
Alam ni Han Sanchen na si Lin Mengxi ang ina ni Qin Shuang, at ang nihilism din ang pinakamalalim niyang nararamdaman. Mahirap para sa kanya na magdesisyon kung gusto niyang sumuko saglit. Kaya sumuko pa rin si Han Sanchen at hiniling sa kanya na manatili ng mas maraming oras, habang siya ay tahimik na lumalabas ng bulwagan. Makalipas ang ilang hakbang, ang dalawang tigre, isang mataba at isang payat, ay nagbanggaan na parang isang ibong natulala. Sa wakas, dumaan sila sa Aaron at lumuhad sa lupa na may plop. Pagtingin sa dalawang tigre, bahagyang tumayo si Aaron. Oh, Kuya Marshall kuya, nako, lolo mo, tulungan mo ako. Si Jack Sinky, na may bilog na katawan, ay lumuhad na parang naghahadjas ng lata ng gas sa lupa. Nadulas lang siya ng ilang hakbang sa lupa. Sa tabi ni Zizuzi, lumuhad siya. Payat pa nga siya pero mas mabangis ang mukha niya. Nang makitang bahagyang huminto ang Aaron dahil sa pagdating ni na Zishuzi at Xiao Heizi, medyo nataranta ang mukha ni Ye Guocheng, at pagkatapos ay sinipa si Zishuzi at Xiao Heizi sa lupa. Sa takot na may mapansin si Aaron, umalis ka sa daan. Nako, lolo, hindi mo kami maaalagaan. Ngayon ay nariyan na ang iyong mga tauhan sa lahat ng dako sa 4 na taluktok. Kung hindi kami nagtago ng mabuti, napatay na sana kami ng mga ito. Gamulong si Zishuzi at umiyak na parang patay na ina. Oo, Elder Marshall Brother Ye, sasamantalahin namin ang biglaang paglipad ng mga taong iyon para makatakas dito. Pakitakpan mo kami. Huwag mong bawain ang templo ng Dragon King. Habang nagmamakaawa, ang maliit na sunspot ay tumitingin kay Ye Guocheng. Ang kanyang mga salita ay tila nagpapaalala kay Ye Guocheng ng isang bagay. Siguro sa mga normal na panahon, kakainin ni Ye Guocheng ang maliit na sunspot, ngunit ang problema ay narito ang Aaron. Di ba kaldero yan na hindi mabanggit? Umalis ka na. I'm not familiar with you. Don't talk nonsense about what you should not say. Si Ye Guocheng ay galit na sumigaw ng paraan, ang mga mata ay nagnanais na bigyan ng makakain ang dalawang tao. Lolo, hindi tama yan. Kung hindi dahil sa tulong namin, nagtagumpay ka ba sa Aaron? Sa mga ordinaryong panahon, kami ay napakapikit. Hindi kami nagbibigay ng anumang kredito. Kailangan namin kaming iligtas. Tiklupan virtual anak kung saan alam Aaron sa, sigaw ng mas kahabag-habag na makiusap ng isang paraan. Gusto talagang sakalin ni Ye Guocheng ang maldita na lalaking ito, ngunit narito ang Aaron, pumapatay siya ng mga tao, at ang Aaron ay kung sakali, lolo, hindi mo na kailangang komandat sa amin. Ano ang hindi masasabi tungkol dito ngayon? Ngayon ang nihilismo ay nasa ilalim ng iyong utos. Paano kung malaman nila? Nagpatuloy si Zizuzi. Oo, lolo, tinulungan ka naming gawin ang lahat ng aming makakaya sa simula, ngunit namatay kami kalaunan. Nagmamadali din ang maliit na sunspot. Ang kalunos-lunos na tagpo ng Sefeng ay natakot na sa 2 taong takot sa kamatayan. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa nakaraan. Gusto nilang iligtas ni Ye Guocheng ang kanilang buhay sa nakaraan. Gustuhin man nilang manalo ay magiging masaya ito, pag-usapan natin kung paano magsikap at mamatay. Aaron smiles. Si Aaron really open mouth, Ye Guocheng immediately in the heart a surprise, at the same time in the eyes flashed a trace of fear. Then, he looked at Xiao Heizi and Jack Sinky angrily, trying to warn them not to sabihin pa sa kanyang mga mata, gayunpaman, dahil nakita nila ang takot ni Ye Guocheng sa Aaron, lubos silang naniniwala na si Han 3,000 ang amo ni Ye Guocheng sa oras na ito, binibigyang pansin na nila si Aaron, haha, ang lolo na ito, kung gusto mong pag-usapan iyon, kung gusto mong maging nakatatandang kapatid na lalaki ni Chai Guocheng, hindi ka nasisiyahan sa isang alipin sa Sefeng ng buong sekta at namatay, oo, sabay-sabay, lahat tayo ay may plano. Kahit na ibunyag ang bagay, hahanap tayo ng ibang tao na magbubuhat ng palayok. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa nakatatandang Marshall brother na si Ye Guocheng. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan kami? Nagmamadali din ang maliit na sunspot. Sa oras na ito, Aaron smile, Ye Guocheng single hand cover noo, depressed to the extreme, these two idiots. Nagulat sina Sanyong, Lin Mengxi at iba pa matapos marinig ang mga salitang ito. Sa simula ng Aaron at Xiao Tao, lumabas na wala si Zishu. Mula sa simula hanggang sa huli,
Ito ay isang frame play lamang sa direksyon ni Ye Guocheng. Ibig sabihin, ang lahat ay multo ni Ye Guocheng. Nahihilo si Sanyong. Nakasimangot sina Elder Ersen Feng at Lin Mengxi. Mula simula hanggang wakas, lahat sila ay niloloko ni Ye Guocheng. Bukod dito, pinakinggan din niya ang hamak na ito at sinira ang tunay na liwanag ng nihilismo. Kahit na sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan ng nihilismo, naniniwala pa rin sila kay Ye Guocheng at tinatanggihan ang Aaron. Anong satir? Satirize kung gaano sila katanga. Ngayon naiisip ko ang pag-iwas ni Qin Shuang, sabi nila siya ay tanga. Kung iisipin ko, isa lang namang tanga ang tumatawa sa isang matalinong lalaki. Ang mga mata ni Aaron, sa oras na ito ay bahagyang tumingin kay Ye Guocheng. Namutla ang mukha ni Ye Guocheng. Hindi niya napigil ang umatras at umiling, "No, it's none of my business." Sila, nag-uusap sila, paanong hindi bagay sa iyo? Tulad ng sinabi niya, naglabas siya ng isang bag ng pulbos mula sa kanyang mga braso. Sa simula, hinayaan mo akong gamitin ang pulbos na ito upang malito si Peach. Kailangan mong aminin ito. Maliit na sunspot ay hindi hanggal, sa simula ay lihim na nag-iisip ng mabuti kung sakaling ang mga bagay ay dumating sa liwanag ng likod palayok, sa parehong oras din panatilihin kapag ang maagang dahon Guocheng gamot, baka dahon Guocheng hindi umamin ito. Ngayon isipin ito, lihim na binati ng munting sunspot ang kanyang sarili sa paggawa ng tama. Ang mapuputing mga mata ni Ye Guocheng ay lumilingon sa langit. Hindi imposibleng iligtas ang buhay ng dalawang aso. Ang problema ay hindi maintindihan ng dalawang aso ang ibig nilang sabihin. Hindi nila alam kung paano pigilan ang kanilang sarili, ngunit nagdaragdag sila ng panggatong sa apoy. Ngayon ay mas direktang kunin ang tunay na martilyo. Lolo ka, ikaw, you see, you can spare us, okay. Nagmamakaawa siya. Ang mukha ni Ye Guocheng ay kasing abo ng kamatayan, lalo na nang maramdaman niya ang nakangiting mga mata ni Aaron. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang likuran, ako. Galit na galit ako sa inyong dalawang tanga. Huwag, huwag, tanungin mo ako. Hindi ako karapat-dapat na husgahan ang iyong buhay at kamatayan. Maliit na sunspot at tiklop virtual anak biglang isang leng, tulad ng inaasahan hulaan tama iyon ay ang boss. Lolo ng mga lolo, paalisan mo na kami, hehe. Oo, oo. Ngayon iligtas mo ang buhay ng aso namin, dahil tapat kami sa iyo. Dalawang tao agad na masaya humingi ng paraan. Para sa katapatan, hindi mapigilan ni Aaron na matawa. Si Ye Guocheng, Wu Yan at iba pa ay hindi nakaimik at ibinaling ang kanilang mga ulo sa isang tabi. Nang makita ni Lin Mengxi at ng iba pa na napakahusay ng dalawang kalakal na ito, hindi nila naiwasang malungkot. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ni Aaron, at sa kamarahang binuksan ang kanyang maskara. Siyempre ikaw ang lolo ng mga lolo. Ngumiti at pumuri si Zizuzi, ngunit nang makita niyang tinanggal ni Aaron ang maskara, agad siyang lumuhad at umupo sa lupa, na parang nasa impyerno. Takot na takot siya, Han. Aaron, isang bahagi ng maliit na sunspot ng ngiti din ganap na solid sa mukha, ang buong tao ganap na uto. Hindi ba ito ang amo ni Ye Guocheng? Paano ito magiging Aaron? Si Aaron ay isang alipin na lahat sila ay hinahamak at inaapi. Paano siya biglang naging lolo ng sarili niyang lolo? Kung ang ulan ay natigilan. Nang makita ni Ye Guocheng at Wu Yan ang mukha ni Aaron, hindi nila maiwasang matigilan. Bagamat naniwala sila sa mga salita ni Qin Shuang, nang makita talaga nila ang mukha ni Aaron, hindi nila maiwasang mas mabigla. Ito, ang alipin na wala sa kanila ang minamaliit sa simula, ang basura. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap nila, tumatawa at umiinom lamang, ganap na nilang kontrolin ang kanilang panloob na takot, buhay at kamatayan, tulad ng Diyos. Ang munting sunspot ay umiling sa takot at umatras, hindi, imposible, ikaw. Hindi ka ba patay? Pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Guocheng, Elder Marshal Brother Ye, he is Aaron. We don't have to be afraid of him. Nihilism is all your people, right? Oo, Kuya Marshal kapatid mo, patayin mo siya. Tumingin din si Zizuzi kay Ye Guocheng, na tanging pag-asa nila. Ye Guocheng gas hindi upang labanan ang isang lugar, orihinal na Aaron ay natungkol sa umalis,
Ang dalawang basura ngunit lamang tumawid ng isang paa, walang upang pumili. Patayin siya. Nakiusap lang ako sa kanya na huwag magpakamatay. Nakita ng maliit na sunspot na ang lahat ng mga tao ay lumingon sa isang tabi, at walang sino man ang nagpapansin sa kanila. Lalo siyang nataranta at natakot. Ano bang problema mo? Siya ay isang walang kwentang alipin. Dahil ang lahat ay tila takot na takot sa Aaron, kung kaya't silang dalawa ay para silang dalawang payaso, lolo at aksayahang alipin, na nararanasan ang saya at pighati ng buhay. Umiyak si Zizuzi, umiyak din ang kanyang pandiya, at basang-basa ang kanyang damit. Hindi siya tanga. Hindi niya ba maintindihan ang ibig sabihin nito? Maliit na sunspot din ganap na masindak, ilang sandali lang, bigla siyang lumuhad sa harap ng Aaron, knock-bang-bang, ang buong bulwagan ay maririnig lamang ang kanyang ulo na tumama sa lupa ng napakalaking tunog. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.